Ako si Miss Rialyn D. Espihon, teacher dito sa Philippine School for the Deaf for almost 7 years. So before pa ako maging teacher dito, I was a kasambahay, si Ate Aji and si Kuya Jerry Duhay Lungsod. Sila talaga yung family na nakasama ko. May daughter sila na deaf. So hindi ko siya alam paano ko siya tuturuan. So that's why nag-aral ako ng sign language. Doon sa family na yon, napunta ako sa church. And then I become a teacher for Sunday school sa mga deaf. So ayun, kaya si God na yung nagbigay sa akin na maging teacher. So before pa ako maging teacher dito, naghahatid na ako ng estudyante. Dito siya nag-school. Nakikita ko kasi na-observe ko, ano ba yung magiging buhay natin dito? Ano ba yung, parang curious ako doon sa life ng ating deaf community. And dahil nandun na rin ako sa path na yon, parang talagang sabi ni Lord, ito na yung magiging advocacy mo, ito na yung magiging trabaho mo. Kasi yung parang passion natin, hindi lang basta tayo mag-work dahil doon sa pera. Talaga yung first love ko is yung bata, si Sibana Duhay Lungsod. So siya talaga yung naging connection ko sa deaf community. Hello, 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 hello. Good day. Here at our school, the Philippine School for the Deaf, we have a famous child deaf actor who is also a vlogger. Let us all welcome him. Hello, my name is Prince Joven. And this is my sign name. Doon sa mga vlogs ko, pinapakita ko doon ano ba yung culture ng mga deaf. Minsan yung mga part na tinuturo ko is meron na siyang kasamang sign language. Kumbaga, awareness to na meron tayong mga kapatid, brother and sister, and meron tayong friends na deaf. We're here in Tarlac for the Girl Scouts training. Who's excited to join us next time? Kasama sila sa PWD na minsan ay na-ignore ng community. So, mas maganda yung meron silang awareness na meron palang mga deaf na tao. And para makakonect tayo sa kanila, so sinasamahan ko ng sign language and caption sa baba ng video. Sa advocacy ko, malaki talagang tulong ang social media. So, kasi mas napapalawak niya yung sakop kung saan pwede tayo mag-share, mag-send ng awareness para sa ating deaf community. Kahit sa iba na hindi nakakaintindi ng sign language, mas madali nila ma-access kasi merong caption sa baba. And all over the world yung makakapanood nun. So talagang awareness para sa atin, malaking tulong sa akin and sa kanila na rin. Hello everyone. I feel sad today after seeing a viral post about a family with a blind and deaf child. The post clearly highlights discrimination against persons with disabilities. Para sa ating mga deaf community or sa ating deaf friends. So sa kanila nakikita ko naman kung paano sila mag-connect. So unang-unang ginagawa nila dyan, kapag wala talagang alam yung kausap nila, kumuha sila ng ballpen. So palitan sila ng mensahe, sulat nila, and then reply, and then o kaya naman sa cellphone. Yun talaga yung parang pinakapag wala ka talagang access or wala silang kasama na interpreters. And sila mismo, nakikita ko, tuturo sila ng sign language or FSL sign language. Sana maintindihan natin din sila kung bakit nila ginagawa yun. Kasi gusto lang nila makakonect sa atin. And willing sila and happy sila to teach their language. So, marami talagang challenges, no, or mga problem na na-experience ng ating deaf community. Isa dito yung ginagawa nilang joke. So, they make their own signs na hindi naman naiintindihan o hindi yung tama na sign language. So, parang ginagawa nilang katatawanan yung ating deaf community. So, sana wala nang gumawa ng mga ganon. Maging aware sila sa ganon. So, huwag nyo nang gawin yon kasi that's for the awareness of our deaf community. It's a big help for them na maintindihan din nila, ma-include sila sa society. So, para sa atin na mga hearing na gusto nyo matuto mag-sign language, pwede naman kayong mag-enroll, kahit basic lang na sign language. So, para makakonect sa kanila, especially doon sa mga parents na mayroong mga deaf na anak.
and dun sa may mga kapatid or any na meron silang deaf na kasama sa bahay. Kasi ang importante yon, sila dapat ang unang i-encourage sa sarili nila na magtuto sila ng sign language. Meron dito sa PRID, Philippine Registry for the Interpreters for the Deaf. So, and marami pang platforms, hindi ko na iisa-isahin. Pero meron po ako mga vlog na kasama yan. Kindly visit na lang. Hindi natin masasabi na madali na agad-agad makakonect tayo or agad-agad magiging smooth lang ang communication. Pero sa nakikita ko, meron naman na tayong way how to connect. Kung paano natin sisimulan. So ngayon pa lang, pwede naman na tayo matuto mag-sign language. Yun nga, paulit-ulit na sinasabi ko, kahit hindi naman tayo may kasama sa bahay na deaf, pero pwede or eager tayo na matuto. Sana yung ibang company o yung ibang places dyan, available yung mga interpreters. And yung mga deaf natin na people, hindi sila male-left behind o hindi nila ma-feel na sila napapag-iwanan talaga. So, meron sanang access and even the government. Class suspended today due to Typhoon Christine. Para sa mas matibay na connection sa atin sa deaf and hearing people. So, mas maganda kung magbibigay tayo ng respeto sa isa't isa, no? So, dahil dito sa mundo, itong love natin for the people is ma-share natin kahit nasa simpleng paraan. So, matulungan natin sila in a simple way. For example, makita mo yung deaf natin na nag-struggle talaga siya, nag-problema siya. Ano yung gagawin niya? Tayo, pag may nakita tayong ganun, pwede natin sila matulungan. Kahit simple lang magtatanong saan ba yung bus o kung saan sila uuwi, anong way, ganun. Napakasimple lang, malaking tulong sa kanila. And yun, masaya sila for us. Ini-encourage ko rin sana lahat ng tao, kahit na mahirap yung buhay, nag-struggle tayo, huwag kayong stop. Kasi I almost feeling to give up na talaga. As in, siguro sa mga second year ng aking pag-aaral sa college. Kasi mahirap, tutulog ka, 12, gigising ka 3:00 kasi from Cavite. So, sobrang layo. And then ngayon, meron kasi akong anak na ay autism siya. So, parang siya rin yung another hugot ko sa life. Kasi mahirap pag nakikita mo silang nadi-discriminate. Sana magtulungan tayo, connect sa isa't isa na ginagawa natin to kasi may kasama tayo na deaf or may kasama tayo na PWD sa bahay. So, a simple way of helping them is a big parang purpose for me. And sana continue pa rin kayo manood ng mga videos and matuto kayo mag-sign kasi napakaganda ng mundo kapag lahat tayo is magtutulungan. Mula sa pagsasaliksik, video shoot at editing, ang Love City ay ginagawang aming 200% effort para ibahagi sa inyo mga inspiring contents. Kung gusto ninyo ang mga ginagawa namin, meron 3+1 ways para maipakita ang inyong mainit na suporta. Una, mag-share at mag-subscribe sa aming mga video. Pangalawa, pwede din kayo mag-email kung meron kayong suggested contents na swabing i-feature. Kami rin ay open sa witty minds katulad mo upang makisaya at maging bahagi ng Love City crew. Kung gusto nyo naman na ibahagi ang inyong kwento o i-promote ang inyong negosyo, pwede nyo kami makatrabaho. Kung sa kategory man pasok ang trip nyo, please check the link below for more info. Kung nais nyo sumama sa aming paglalakbay, tara kasyudad, adto ta!